This is Crossroads Media. So kahit na 2 decades in the industry, I still thought na I have to go back to school and learn. We tell people na, uy, invest in yourself. Kasi kailangan magle-level up ka dito eh. If you want to stay relevant, you really need to invest in yourself. Pero how do you invest in yourself? Kung na-overwhelm ka, you have to stay calm. Have that sense of calm para magkaroon ka ng clarity on what you need to do. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life Worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello mga kaibigan! Welcome back to another episode of What's Next with Joven Moya. Dito natin ina-unpack ang life's ups and downs para lang makasiguro na sa journey na ito, makakasiguro kayo that you are not alone. Nandito tayo with you. So mga kaibigan, rekomendan nyo na to sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa buong barangay nyo. Follow us on YouTube, on Spotify, sa TikTok, sa IG, at saka sa Facebook. Alam mo, marami tayo na pag-usapan last episode. Ito po ang part 2. Siyempre may part 2 tayo. Sa mga napag-usapan natin sa last episode, napakabilis na ng mundo. So sabi nga ng ating guest ay kapag hindi ka nag-catch up ay pag-iiwanan ka ng panahon and you become obsolete. So alam nyo mga kaibigan, ang mga systems, yung mga IT systems, yung mga organizational change systems, hindi lang yan para sa negosyo, hindi lang yan para sa malalaking kumpanya. Kasi ang mga prinsipyo niyan, ang mga underlying principles ay maia-apply din natin sa buhay natin, di ba? Kaya sa episode naman na ito, marami naman tayong sasagutin pang mga tanong na sinasabing, kaya ba? Kaya ko ba? Yan, tanong na rin sa sarili natin. Kaya ko ba makipagsabayan sa mundong pabago-bago? Ano ba karaniwang reaction ng mga tao kapag humaharap ka sa kanila tapos present mo hindi lang IT system but you're also presenting a whole work system, di ba? So may flow di ba? From the moment ng contact sa customer, blah blah blah, kasama yon. I've seen you lecture on this. So this involves not only the hardware but pati yung mode of operations ng company itself or a certain department itself. So ano bang mga pangkaraniwang reactions na encounter mo? Do people embrace this and say, ay, oh, ganda niyan, sana? Or, naku, dagdag ganito pa yan, pala isipan ko pa yan. I mean, I'm sure iba-iba ang reaction nila. Yes, iba-iba kuya yung reaction nila, no? Nagre-range yan from sa opposite end, no? Sa fear, matatakot, no? Kung anong mangyayari, lalo na yung relevance ng work nila. And then doon sa opposite spectrum naman is yung excitement, talagang gustong-gusto. Okay, let's do this. It's timely. May ganon, ano? May ganon. Meron yung mga nagtatanong na, ano ba to? Dagdag trabaho lang tong gagawin ko. Or, kabawasan sa trabaho ko, baka mawalan ako ng work. Ganong interplay yung nakikita natin. So, yan ba ang base sa experience mo? Diyan ba nag-revolve ang fear nila of change? Or meron pang ibang mga bagay that contributes to their fear of change? Kasi binanggit mo na, baka mawalan ako ng trabaho, di ba? So, I'm sure that's a primary contributor to the fear factor. So, it's more of, ano bang ibig sabihin nitong change that's happening? And ano ba yung mga kailangan kong matutunan? Paano ako mag-a-adapt dito? Yan yung mga nagiging cause ng confusions natin. And kapag ang isang tao ay confused, mahirap siyang kumbinsihin. Sa tingin mo ba, paano natin mababago yan? How, is there something that we can do? Aside from your trainings, obviously, and aside from the intervention of your consultancy firm, but on a daily basis sa buhay ng tao, how can we fix resistance to change or yung
fix yung mentalidad natin na nauuna yung resistance bago yung understanding. Bago yung pagnanais na i-understand mo na yung problema. Yeah. Or yung sistema. Ang nakikita natin na quick way to help people change is to understand the reason why we're changing to begin with. Pero kung malinaw sa'yo why you really wanna achieve this for the organization, bakit ba gusto nating mag-digitally transform? Ano bang ibig sabihin nun? Staying relevant ba sa industry or being innovative ba? Ano bang gusto natin? May competitive edge tayo? Yung ba yung gusto natin? Kasi kung malinaw yun, then yung mga series of steps that we need to go through, laging yun lang yung babalikan mo eh. Ano ba yung value nitong change na ginagawa natin? So, natanong mo ba sa sarili mo at sabihin, aba, kaya ko ba makipagsabayan? Naku, lagi kong tinatanong yun sa sarili ko, kuya. Kasi tumatanda rin tayo eh, di ba? Tapos nakikita natin na may mga next generation of experts coming in. Mas mabilis silang matuto. Kaya ko ba bang makipagsabayan doon? Do I still have tawag dito, yung energy ba? Katulad ng meron ako 20 years ago. Kasi dati, kuya, pag meron akong gustong aralin, kahit 3 straight days, hindi ako matutulog. But 3 straight nights. Aaralin ko yan hanggang sa matapos ko siya. Kaya ko ba yung ganun? Diba? Tinatanong ko rin yung sarili ko every time. So, ano nagtitrigger niyan? Ito ba yung competitive spirit mo? Ano ba? Siyempre, may nagtitrigger niyan eh. Yan ang gusto natin. Ano ba? Ano? We really want to deliver high value kasi sa mga clients natin, no? When we come in any engagement, lagi nating tinatanong sa sarili natin is, minsan lang ako dadaan dito for this company. Minsan lang ako nandito. Kung ano yung nadatnan ko, gusto kong pag-aalis ako, it's better than before. So, yung ganong klaseng mentality na, pag meron akong novel problem na nakikita for that organization, aaralin ko yan, kuya. Iintindihin ko yan. I have to do what it takes. Masasabi mo ba na every time you help change organizations, nag-change ka rin? Nag-change ako, kuya. Kasi lagi kang may matututunan eh. While you're teaching, you're learning. Yes. And you learn twice eh. That's what I think, no? You learn twice when you teach. Ano ba ang best practices o best mindsets o habits na makakatulong sa kanila to achieve yung sinasabi mo na, you know what, learn something new. Or ganito, para maging malinaw sa lahat, para you can continue growing. You have to keep that growth mindset. I think that's the first thing, no? Growth mindset. Yeah. Liwanagin natin, growth mindset. Growth mindset. I think nabanggit natin ito sa first episode that you really need to challenge. You keep on challenging yourself. Okay, ito lang yung alam ko na kaya kong gawin yun. Pero are you sure? And the only way to find out is if you try something new. And you try something new. And then with that exposure, makikita mo na, okay, may kailangan pala akong matutunan dito. Kasi kung hindi ko magagawa itong something new. And then you force yourself to learn. Ikaw ba naka-experience na overwhelm ka? Yung mga, I gotta learn something, I gotta try this, pero meron bang overwhelming moments? Meron. And ang nakita kong remedy doon is to really find yung proper venue or proper institution that can help you understand, no? To decipher yung complexity. Very specific example lang ko yan, no? When yung digital transformations in full swing na siya and people are talking about emerging technologies, medyo nakaka-nosebleed, di ba? Pinag-usapan na nakaka-nosebleed, daming bago. So kahit na 2 decades in the industry, I still thought na I have to go back to school and learn. Because ang technology leaps and bounds every few months. Dati every decade, ngayon every few months na may bago na. Oh. Yes. And one yung nabanggit natin na exposing yourself, yung pinapasubo mo yung sarili mo to new situations. But wag mong iwan yung sarili mo doon, di ba? I-equip mo rin yung sarili mo. You invest in yourself by educating. Kung hahanap ka ng ways to educate yourself. And very good dyan yung mga institutions who are providing. Yeah, I always say that to people. When I give my seminars to people who want to go abroad, di ba? Through, sabi nga sa World Connect, ang business namin, we tell people na, invest in yourself. Kasi kailangan magle-level up ka dito. Hindi lang naman yung level up nung salary mo, but you also want level up yung kung saan ka nakatira. Diba? Sometimes limited ang opportunity sa Philippines. So ito, merong ibang opportunity abroad, diba? So, ano ang advice mo? Mabalik tayo sa'yo. Napunta na ako sa ibang usapan.
Pero ano ang advice mo dun sa mga tao na feeling nila overwhelmed sila? How do they cope? Or should they stop? Or should they soldier on? When you feel overwhelmed, pause. Pause muna. Madali kasing to be pulled here and there, lalo na dito sa modern times that we have, di ba? Ang dahil magsasabi sa'yo, why don't you do this? Why don't you do that? Try this, try that. Nakakalito yun. Ganun din sa IT. Daming technology that's coming in new. Use this new app. Gamitin mo yan and so on. Pause. Have that sense of calm para magkaroon ka ng clarity on what you need to do. Kasi kung magpapadala ka lang, Magkapadala sa uso. Maliban sa mapapagastos ka, marirealize mo hindi pala yun yung kailangan ko to begin with. So rather than resisting, how can we thrive and adapt in a very fast-changing world? Fast-changing world talaga to eh. Yung style natin sa Philippines na ang bagal natin mag-adapt. Sa tingin mo ba darating ang panahon na tayo ay kaya na makipagsabayan sa mundo and in fact maybe become leaders in the industry? I think kuya kaya nating makipagsabayan. To tell you frankly, maski naman yung mga industries or yung mga enterprises na nasa abroad, hindi naman sa no? Pero Pilipino rin naman eh. May mga Pilipino rin doon. Ang daming mga inventors na nasa abroad na malaki ang ambag sa ating current technology. And, pero bakit dito hindi natin magawa yan? Is it the environment? Is it the laws? The lack of government support? Pero meron naman private sector support eh. So ano ba? Minsan may mga companies, hesitant ba sila to invest in these systems and technological systems? Siguro kuya ito combination of many different factors na to, no? But I think it's more of the Filipino aspiration then to improve economically. And ang tingin is there is more opportunity outside. Diba? Kasi mas malaki yung kikitain ko doon. Pag doon ako, same job na ginagawa ko dito sa Pilipinas, dalhin ko sa ibang bansa. Right? Punta ako sa Singapore, for example. Same role, times 3 yung kikitain ko doon. Correct. Mas nagiging attractive. Mas nagiging attractive for them. So it's more of adjusting yung compensation na maging globally competitive for people to stay here. Well, anyways, today, mga kaibigan, binabalikan lang natin yung ating last episode na may gray area kasi sometimes, di ba, na kailangan i-explore natin. Yung gray area ng work environment and yung ating personal life. And how can they overlap? And sometimes there are beautiful changes, systemic changes that happen in the workplace. But with the right way, we can apply that in our lives. Di ba? So, Ateng, ano ba ang sa tingin mo na matatandaan? Ano ba dapat, key takeaway for today na dapat tandaan ng ating mga nakikinig sa atin na kumbaga, ito ang dapat nating umpisahan. Yung sinabanggit natin kanina, kuya, na if you want to stay relevant, no, you really need to invest in yourself. Okay? Pero how do you invest in yourself? Kung na-overwhelm ka, you have to stay calm. You have to pause and really think muna, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung, what contribution do I wanna give to the world now? And yung calm na yan would only come from a space where you can be self-aware and know exactly the right questions to ask yourself. I believe we really should teach sa mga bata pa lang that they should invest in themselves. Masyado kasing old school. Pati yung education natin kasi makaluma pa eh. So hindi rin siya nagko-cope sa ating yung ating modern times, di ba? Pag-iiwanan tayo dahil sa ganun eh. So siguro sa lahat ng pinag-usapan natin, malinaw ang isang bagay. We need change. We need to embrace change. Di ba? And better ourselves by investing in ourselves. Baka may parting message ka sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin. Yeah. Thank you, Kuya. For the listeners, no, siguro parting message natin is, yes, it's cliche, no? Change is constant. But that's it, no? You really have to accept na
change is really a constant thing. And the only way for you to survive yung change na yan is to invest in yourself and continuously adapt to the change. Otherwise, it's not a gloomy message, pero ganun talaga no. Kung sino yung kaya mag-adapt to the change, yun yung magsusurvive. And yung mag-thrive dito sa And this is something that they can apply. You can all apply this in every facet of your humanity. Sa relationship nyo sa friends nyo, sa relationship nyo sa kamag-anak nyo. In fact, pati sa relationship nyo sa jowa nyo, di ba? No, but seriously, I mean, your relationship you had 10 years ago with your spouse is different from now, di ba? Sometimes it's even deeper. Sometimes it becomes shallower. Hindi mo masabi. Depende yan. Siyempre, lahat tayo, iba-iba po ang experiences sa buhay. Hinubog tayo ng ating mga experiences. We are now today a product of our experiences. And that is why we are no longer the same person today than yesterday. O, di ba? Ating, imbitahin mo naman sila. Saan ka ba nila matatagpuan? Saan ba ang Jovit Moyano, itong Moyano Consultancy? Saan ba matatagpuan ito? How can they contact you? Okay, you can visit our website no at moyano.ai. Okay, very simple lang yung moyano.ai. No? You can see our list of services there. We help organizations go through digital transformation, make it easier for them no to go through the journey. Ayan mga kaibigan, madaling tandaan ang kanilang company website, ang kanilang profile nandun. Pati ang services. Alam nyo, most people will say, nako, dagdag gastos pa ang IT, ang pag-change. Hindi po. At the end of the day, it may be an investment. Pero in the long run, you are more productive, you will save money, and definitely, nandun ka at par with what's happening in the globe today. Di ba, Ating? Tama ba yun? Improve the quality of The quality of the work and the quality of the workforce. Di ba? Yung quality of life ng mga empleyado while they're working, that's very, very important. Kasi may direct relationship yun sa morale, di ba? Yes. And company loyalty, ayan po. So, mga kaibigan, ang pagbabago ay hindi laging komportable. So, pag tinanong nyo rin sa sarili nyo, kaya ko bang makipagsabayan? Pag tinanong nyo sa sarili yan, huwag kayong mangimi. Hindi po kahinaan yan. Kasi at the end of the day, ikaw lang ang nakakaalam ng kung ano ang tunay mong pagnanais. Ano ang tunay mong nararamdaman. Anong mga tunay mong pinagdadaanan. People outside, kahit asawa mo yan, nanay mo yan, kaibigan mo yan, anak mo yan, at the end of the day, they're only looking at you from the outside. Only you can see yourself from the inside. Kaya hindi po kahinaan. Tanungin ang sarili, what can I do more? Kaya ko bang sumabay? Diba? So mga kaibigan, ang kakayahang unang-unang dapat mag-adapt, sabi nga ni Ating, is yung mindset natin. Kaya hindi naman tayo perfecto, pero pwede naman tayong mag-try, diba? Sometimes, as I spoke to you in our past episode, reinventing yourself can be a beautiful thing. Di ba? So mga kaibigan, if you pay attention, if you look inside of you and pay attention, I'm sure you would have learned a lot of things from the systems at work, especially pagdating sa disiplina, sa mga yes and no, sa mga go and no-go na mga decisions sa work, may apply mo rin yun sa personal life mo. So, ang kinakailangan lang natin ay clarity. Clarity. Be clear. Ano ba ang aking goals? Identify your goals and go after your goals. Because yung goals nyo, yan po yung mahalaga sa inyo. Iba po ang goals ninyo sa goals ko. Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo, ang goals nyo dapat, hindi rin yan nasasabi ng nanay mo, ng lola mo, ng asawa mo. Nobody can tell you what your goals are. Because again, ikaw lang ang nakakalam yan. At dyan mga kaibigan, ang unti-unting hakbang, hindi lang sa pagbabago, kundi na rin
para sa success. Mabuhay kayong lahat and thank you, Ateng. So mga kaibigan, subscribe and follow us sa YouTube, sa Spotify, at sa TikTok, FB, IG, lahat po yan. Nandyan tayo. I-recommenda nyo na rin sa mga kaibigan nyo, sa mga kumare nyo, sa mga pamilya nyo, pati na rin sa buong barangay. Pag sumakay kayo ng mga Grab o Angkas, kwentuhan nyo na rin, driver. Manong, manood ka ng What's Next with Jovit Moya. Kaya mga kaibigan, at tulad ng pinag-usapan natin with Ating Lynn today, always pause, always ask, always wonder, what's next? This is Crossroads Media.